Posible kaya na magkaroon ng trade transaction itong Phoenix Fuel Masters at itong TNT Tropang Giga. Kung titignan ninyo, napakaliit ng lineup ng Phoenix. Ang center nila 6'6" na si Larry Muyang at itong si Raul Soyud. Sa ngayon dito sa PBA, 6'6" na pang power forward lang yan. So ang tumitingin sila ay dito sa TNT para makakuha ng center dahil tatlo ang big men itong ang daming big men ng TNT. Nandiyan of course itong si Brandon Rosser, si Kelly Williams, si Henry Galinato at si Jewel Ponferrada. Plus nandiyan pa itong si Poy Eram na injured. Pag nakabalik itong si Poy Eram, magiging 5 yung big men ng TNT. So mukhang dyan sila tumitingin. Of course hindi ititrade ng TNT si Brandon Rosser. Itong si Kelly Williams, paborito yan ni Coach Chot Reyes at ginagamit pang depensa kay Fajardo kaya sa tingin ko hindi nila ititrade yan. Malamang itong si Poy Eram ang itrade if ever dito sa Phoenix. Ang tanong sino magiging kapalit? Ang bagat ng trade value ni Eram dahil starter yan. So baka ang hingi ng TNT kapalit ay si Jason Perkins. Kung ikaw ang Phoenix, papayag ka kaya? Sa tingin ko hindi papayag ang Phoenix na itrade itong si Perkins. Baka si Tyler Teo at isang first round pick pwedeng magiging kapalit. O baka naman ibang mga players o magkaroon ng iba pang team na involved. Pero sa tingin ko dito, itong Phoenix, baka kunin, subukan itong si Poy Eram. Dahil nangangailangan talaga sila na isang big man na magagamit kapag kalaban nila yung mga higante dito sa PBA. Para doon sa mga nagtatanong kung ito si Arvin Tolentino ba ay malilipat pa dito sa Magnolia Chicken Templados. Malilipat yan. Yun nga lang ay mukhang hindi na pupwede na Calvin Abueva for Arvin Tolentino straight up. Dahil masyado na mataas ang value ni Arvin, pang best player of the conference na yan. So sa ngayon baka 3 ang kailangang ibigay ng Magnolia para dito kay Arvin Tolentino. Itong si Calvin Abueva, baka kailangan isama pa nila itong si Abu Tratter at isang first round pick o di kaya naman isa pang player. Baka itong si Jed Mendoza o si Jackson Corpus, si Russell Oscoto, isa doon sa mga nabanggit. Sa ngayon kasi kung titignan natin ito kasi si Arvin Tolentino, actually sasabihin nga ng iba kahit ipag-combine mo pa yun si Abueva, si Tratter at itong si Escoto, hindi pa rin sapat ang value kumpara sa isang Arvin Tolentino. Baka kinakailangan starter ang ibigay ng Magnolia. Pero alam naman natin sa totoo lang, yung mga lopsided trades talaga ay pumapabor dito sa SMC at MVP Group. Kaya ganyan talaga ang mangyayari. Tignan na lang natin kung paano gag-i-handle ng PBA Trade Committee ito. Pero doon sa mga fans ng Magnolia na naiinip na, lilipat yan si Arvin Tolentino. Naghahanap lang ng timing itong Magnolia. Dahil syempre kung ikaw naman ang Northport, mahirap i-justify na i-trade mo yung top scorer habang kayo ay nananalo. Kaya sa tingin ko timing lang ang iniintay sa paglipat ni Tolentino sa Magnolia.